Good day po. So dito, tuturo ko naman po. So paano naman po mag-submit ang magpapanotaryo. So, gamit lamang yung messenger. Napakadali po natin makapag-submit ng ating ipapanotaryo. So dito sa ating PC, yan po. So blank po siya, meaning wala pa po tayong client o customer. So example, tayo po ay customer. Magsasubmit tayo gamit ang messenger. So kunin ko na po yung messenger. Okay, so ito pa. So blank po yan. So dito po papasok yung ating mga sinubmit. Okay. Yan. So welcome po, Attorney Juan. So ayan, may title po. So good day, Sir Sunny. Welcome to Attorney Juan, Notary Public. Yan. Please select below. Okay, see Notary Services, our schedule, check ang pila. Okay, so una, click mo natin itong check ang pila. So, gamit din to, madali po natin makita ko kung marami po bang customer o wala. Yan. So, sabi po dito, wala pong pila, pwede na po tayo magpalista at pumunta. Yan. So, talagang napaka-convenient po. Napakadali. Okay, so click ko lang po yung Notary Services. See Notary Services. Yan. Ano po ang inyong papanotaryo? So, example, andyan po lahat, affidavit, contract. So, ito example lamang. So, depende po sa inyo kung may gusto kayo baguhin o itagdag. So, affidavit. Yan. So, example. Ang panotaryo po ng affidavit ay nasa 300. So, ito example price lang din po. Kano po yung inyong ibabayad? So, 300. So, example, ang pera natin ay 500. Yan. Okay. Next naman po natin, may need po bang i-present na documents? Sample, wala pong documents. Yan. Tungkol saan po ang inyong affidavit? So, example, so, affidavit of loss tayo. Yan. Okay, Sunny Flores po ba ang inyong name? Yes. Okay, is this your cellphone number? Yes. Okay, your birthday. So, example, Nob 1980. Occupation, self-employed. Address, sample, 12, Lawin, Rani, Bataan. Yan. Okay, pasend po ng inyong ID picture. Okay, kunin ko lang po. Sample po yun yung ating ID picture. So, mapapansin nyo talagang yung tinatanong din ng ating receptionist ay ito rin na tinatanong kay messenger. So, name po ng inyong witness. Okay, so example, by Wilmer. Sample, Lore. Okay. May additional notes pa po ba kayo? For example, wala na. Okay. Makisend po ang inyong selfie. Okay. Please review if tama details. So, yun po, notary. So, nandiyan na po lahat ng details. So, kung tama po lahat, yes, tama ang details. Okay. Your for notary is submitted. So, yan po yung ating reference. Tapos, pumuna daw po tayo. So, ngayon, check po natin sa ating spreadsheet or record kung nag-appear siya. Yun po. So, mapansin nyo talagang real-time po yung ating pag-receive ng mga sinasabit ng customer gamit lamang yung kanilang messenger. So, napakadali. So, kung paano yung mga tanong doon, ay kompleto rin po natin marireceive. So, ayan, customer picture, client name.
notary po, affidavit, so yung remarks, notary fee, ID picture. So, lahat po ng details ay nandiyan. So, talagang wala na tayo ganong itatanong kay customer. So, ganun lang po. Thank you po. Okay, next naman po natin. So, check naman natin kung meron pa magsasubmit ng isa para makita natin kung lilitaw sila dito as 2. Okay, so example, ako po yung pangalawang customer na magpapanotaryo. So, meron po tayong existing na isa. So, dapat pag nag-submit po tayo uli, ay maging dalawa na sila. Okay? So, bilisan na lang po natin para makita nyo yung pag-submit. So, ito po yung ating messenger. Okay, please review kung tama po lahat. Click lang po natin. Yes, tama ang details. So, ayan po. Your notary reference is submitted. So, check po natin kung naging dalawa. Okay. So, ayan, mapansin nyo po talagang napaka-convenient po talaga. So, kahit ilan po yung nag-submit, kung sino po yung nasa ibabaw, siya po yung unang nag-submit. So, talagang first come, first serve po. Ngayon, check naman po natin kung ilan na yung pila gamit naman ang messenger. Ayan. So, check po natin. So, click ko po itong check ang pila. So, dapat lumitaw dito ay dalawa. Isang sunny at araw. Okay, check po natin. Ayan po, sa sunny, araw, isang 11:47 at 11:52. Tama silang ang dalawa. So, napaka-convenient po talaga. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po tayo magbe-verify ng mga nag-submit na magpapanotaryo? So, okay, so ito po yung ating spreadsheet at meron pong dalawang nag-submit. So, unahin po natin itong si Sunny Flores. So, dito pa lang mababasa natin lahat ng details no magpapanotaryo. Yan. So, kumpleto pati ID at yung kanyang witness. Yan. So, piliin lang daw po natin ang reference. So, ito yung reference at select client reference. So, click ko lang po ito at dadalhin niya tayo sa verification form. Yan. Yan po yung kanyang ID at yung kanyang picture at yung kanyang name. Okay. So, mapansin nyo, naka-green po yung form. Meaning po, complete na yung details na sinabit. So, ang gagawin na lang po natin ay double check lang natin kung tugma po lahat itong kanyang detalye. So, ngayon kung tama po lahat, okay, pwede na po natin i-click itong review and verify. Click here to submit. Yan. Ngayon, pag-click po natin, ay dadalhin niya na rin po tayo sa resibo. Yan. So, gawa na po yung kanyang resibo. So, ganun lamang po kadali at meron na tayong record niya at the same time. Nagawan din natin siya na resibo at nakakompute na rin po. So, andyan yung amount, yung kanyang binayad. So, wala po talaga tayong in-encode kundi nag-review lang talaga. Ngayon, check po natin sa pending. So, kailangan kung kinuha na natin yung dalawang nag-submit, ay matira na lamang po ay isa. So, punta po ako sa pending. Isa na lamang po siya. So, ganun lamang po kadali. So, kung ito pong pangalawa ay okay, so kunin ko na rin itong pangalawa. So, example, tapos na natin yung nauna. Okay, kunin ko lang po uli yung reference. Yan. Okay, ngayon kung tama na po lahat ng details, okay, click lang po natin yung reviewed and verified. Then, gagawan niya uli kayo ng resibo. Yan. Ngayon, okay, number 2 na siya. Ngayon, check po natin yung pending. Wala na po tayong pending. At the same time, sa messenger ng customer, so check natin kung meron pang pila.
So, syempre, bago mag-submit, kailangan inaalam din ng mga customer kung marami bang tao para alam nila kung gaano katagal sila maghihintay. So, click ko po ang check ang pila. So, dapat wala na po diyang lumitaw. Wala pong pila, pwede na po tayong magpalista at multa. Mga naman. So, talagang napaka-convenient po ng merong sistema. Ang sobrang daming oras po ang matitipid. At ang daming magiging production. Thank you po. Okay, next naman po natin. So, paano po kung gusto nating i-search itong mga record na mga na-verify na natin. So, mapansin nyo rito sa tab, meron dito ang search record. Yan. So, click ko lang po. So, type ko lang. Example, ang hinahanap kong pangalan ay araw. So, ayan, makikita nyo po. So, meron na po dun drop down. Yan. So, ganun lamang po kadali at ang bilis nating makita itong mga nahanap nating record. So, kahit ilang araw na yung lumipas, so talagang naka-compile yung ating mga record. At the same time, nakuha natin lahat ng kanilang mga details. So, talagang napakagaang po nung trabaho. Thank you po. Good day po. Next naman natin, what if meron pong nag-submit at mali po yung kanyang mga nasagutan or ito ay invalid. So, madali lang po. So, dito sa na-submit, napakadali lang din po ng ating gagawin. So, punta lang po tayo sa bandang dulo. Select lang po natin yung reference. Yan. At click lang po natin tong select reference. At madidelete na po yung record. Yan. So, pansin nyo, wala na po siya. Okay, so, pasubmit na lang po tayo uli ng bago. So, ganun lang po kadali, mag-delete naman ng mga sinubmit nila, mga record. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, dahil meron na po tayong na-receive na dalawang notary, yung dalawang affidavit natin na sample. So, paano naman natin ma-check yung ating mga transaction today? Okay, kung mapapansin nyo dito sa ating tab, meron ditong cashier tab. Yan. So, madali lang din po. So, nakaayos na rin po siya. Yan. So, meron po tayong dalawang transaction. Ito naman yung summary ng ating kaha. Okay, so, dalawang transaction. Nandiyan po yung details. Okay. Ngayon, ito lang tayo sa bandang dulo. So, dyan po yung total at yung reference, at yung pera, at yung picture ng client natin. Okay. Ngayon, sa dulo pa rin, dyan natin makikita ngayon yung total natin ka. So, may na-receive po tayong dalawang 300. Sabalik po tayo. Ganyan po yung dalawang notary. So, ayan po yung dalawang 300. Okay, dalawang 500. Okay. So, ang total kahapon natin ay 600. So, napakadali lang din po nung pagtototal ng ating kaha. So, total natin 600. So, nakalagay po dito na tally short ng 600. Dahil di pa tayo nag-cash count. So, meron na rin po itong built-in na pang-cash count. Okay. So, example, ang pera nating hawak ay isang 500 at isang 100. Yan. So, mapansin nyo po, naka-smile po siya, tally po. So, ganun lang po kadali. So, nagkaroon na rin po tayo na pantotal. So, talagang diretsang wala po tayo talagang masyadong ginawa, kundi review lang at yung bilang ng ating ka. At itatali niya na to para sa atin. So, ganun lang po kadali. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman kung gusto natin i-stop na yung mga gustong mag-submit na magpapanotaryo dahil tayo closed na. Okay, so madali lang po. Gamit lamang ang messenger ng authorized person naman. Okay, so kunin natin yung messenger. Okay. So, type ko lang po ay notary close. Yan. So, type ko po. So, ito yung sample na. So, reason daw po natin bakit tayo mag-close. So, example, holiday today.
holiday today, open tomorrow at 8 a.m. Thank you. So, example, yan yung ating note at yan yung mababasa ng mga gustong mag-submit. So, ayan. Na-update na po natin. Ngayon, kunin na natin yung phone naman ni customer. So, ito po yan. Okay, open natin. So, example, ito na po yung notary. So, pag-click niya po ng See Notary Services, check po natin. Sasabihin. Ayan, mapansin niyo po. Close pa po tayo. Pa-check na lang po ng notes. Okay, yan yung sabi niya po. Holiday today, open tomorrow at 8 a.m. So, napakadali po talaga. Talagang pati yung pag-submit nila ay kaya natin mapigilan. At the same time, naabisuhan din po natin sila. So, ngayon, try po natin ulit i-open. So, madali lang din po ang pag-open. Ngayon, tatype ko naman po ay notary open. Ganun lang po kasimple. Ayan. So, sakaling bukas na tayo. Ayun, na-remove na raw po yung close notes. Ngayon, check daw po natin kung open na. Okay. So, kunin natin yung isang phone. So, phone ng customer. Ayan. So, ayan. Ngayon, click ko po ito. So, dapat wag na pong mag-appear yung close. Ayan, napansin niyo po talaga. Tumiretso na po yung form. So, talagang napakadali po talaga ng trabaho at napakagaan. At sobra tayong makakapag-concentrate sa ating trabaho kapag may maayos tayong gamit at sistema. Thank you po.